Simula kung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, may kanya-kanya natin diskarte sa buhay. Kung ating pag-aaralan, maging si Adan man at sa Eva, nung nakita nilang sila'y hubad at hubo, ay naghanap sila ng mga dahon ng igos at kanila itong tinahi at kanila itong tinabunan kasi nagnanais sila sa kanilang kalagayan na may tago ang kanilang mga pagkakamali. So, balit alam natin na sa harap ng Panginoon, wala tayong itatago maging sa atin mga kaisipan. At yun ang ating natanggap mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan na pagka nagkasala tayo, kung maaari itulak natin ito sa iba at hindi natin inaamin na tayo makasalanan. Pero tayong mga tao, tayong mga Kristiyano na kumikilala na tayo pala nagkakasala, maaaring tumatakbo sa iyong kaisipan ngayon. Kung pwede lang sana, may balik ako muli sa sinapupunan ng aking nanay at muli akong ipapanganak at mamumuhay ako ayon sa pamumuhay na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa madaling sabi, hinahanap natin ang tunay na kaligtasan kasi sa ganung paraan, pwede tayong makapagsimula sa ating panibagong buhay. Muli, ako Pites ka-vlogger, Brother Joel Padilla, at lubos po ang nagpupulit, papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito tayo muli magkakasama-sama upang mag-aral ng kanyang salita. Ano pat muli ko po ay inyahan na, dalhin po natin ang ating banal na kasulatan sapagkat ito lang magpapatunay na yun nga pong aking masasabi, pawang katotohanan lamang. At alam ko, ka-vlogger, kapatid, pag-ibigan na nagmamadali ka sapagkat ikaw ay busy-busy na tao. Subalit bago po tayo magpapatuloy sa ating pong pag-aaral, syempre, anayahan natin ang presensya ng banal na Espiritu sa pamagitan ng panalangin. Tayo po muna yung manalangin. Nakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang papuri, pasalamat, binabalik namin sa inyo sapagkat sa mga oras na ito, kami po ay inyong binigyan ng pagkakataon upang mag-aaral ng mga salita. Mangyari naman ang banal na Espiritu manguna sa bawat sa amin, mula sa makikinig at manunood, na tayo maging pagpapala ito sa bawat sa amin, na mas maintindihan namin kung sino ba talaga ang magliligtas sa bawat sa amin bilang kami ang nagkasala. Umaasa kami Panginoon na mula sa simula hanggang sa matapos kayo pong manguna sa amin ay ipagpatawa din ang lahat ng aming makasalanan na gawa. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na siyang amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan, salamat po sa isang pagkakataon na kung saan ikaw ay napadpad sa aking YouTube channel. At kung baguhan ka pa man lang dito, ay pwede bang pag-subscribe at yung lingkod. Pindutin nyo na rin ang notification bell para po sa mga update na videos. And then, huwag niyo po kalimutang mag-like and then mag-share. At kung meron po mga makomento para po mapabuti, mapabilis, mapaganda at mapaayos ating pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ay pwede po kayo mag-comment dyan sa ating comment section. Maraming salamat po. Okay, tayo may magpapatuloy na. Maraming mga tao ngayon may kanya-kanyang diskarte sa buhay. Kung inyo napapanood ng mga nauna kong vlog, maaaring nabanggit ko na ito. Kaya gusto kong mas maunawaan ng bawat tao na minsan kasi sinasabi nila ng kaligtasan ay nakabase sa ating mga gawa. Hindi po yun totoo. Ang kaligtasan ay nakabase lamang sa ating Panginoong Hesus. Kung inyo pong pag-aaralan, ang aklat po ng Mateo chapter 1 verse 21, tinutukoy po doon na merong ipapanganak na isang tagapagligtas, walang ibang pangalan sa ibabaw ng langit at sa ilalim ng lupa ay ang ating Panginoong Hesus. Siya ay tatawaging Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa sanlibutan. Alam nyo, dito pa lang sa simula, ipinapakilala ko na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung atin pong titingnan ang ating buhay, minsan nakatuon tayo sa isang bagay na, baka ito yung gusto ng Diyos. Baka ito yung gusto ng karamihan, kaya gusto na rin ito ng Diyos. Subalit ano nga ba ang sinasabi sa banal na kasulatan? Kaya dito sa banal na kasulatan, kaya ako naman sinasabi sa inyo na atin pong dalhin ang banal na kasulatan sapagkat ito lang magpapatunay na yun nga pong aking mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Alam niyo po, kung atin pong titingnan, wala pong ibang pag-asa sa sanlibutan ito. Kung atin pong titingnan ang Gawa chapter 4 verse 12, ang Gawa chapter 10 verse 43, ito ang sabi po, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalang sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Ano pang sabi? Siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Alam niyo, sa totoo lang, hindi mo pwedeng pumunta sa mga pare, sa mga pastor o kanino man para humingi ng tawad. Maliban na lang kung ikay nagkasala dun sa mga taong iyon. Automatic yan, makikipag-usap ka sa kanya para humingi ng tawad. Pero pagdating sa personal na alam mong ikay nagkamali sa Diyos, wala kang ibang lalapitan kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi si Jose, hindi si Maria, hindi si Santiago, o kung sino mang alam mong sa Biblia na naniniwala kang nandun na sa langit, bagaman sila ay wala pa naman doon sa langit, ayon sa banal na kasulatan, kundi ang tanging pag-asa lamang natin ay ang ating Panginoong Hesus. Alam nyo sa aking vlog na ito, maaaring naikli lamang siya, pero gusto kong ipaliwanag at ipaunawa sa iyo na ang tanging pag-asa lang ng sanlibutan ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi nga sa kilalang talata sa John 3:16, sapagkat diyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang kung ang sino mang sa kanya sumampalataya, hindi mapapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanging kahilingan lang sa bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng pananampalataya saan? Sa ginawa ng ating Panginoon Hesus na sakripisyo doon sa cross na tayo ay nakasama doon. Kung paano sa lumang tipan, itinuturo sa lumang tipan na kung saan kapag ka nagkasala ka, magdadala ka ng isang tupa at ito ang pambayad sa iyong kasalanan, ang kanyang dugo ng tupa na sumisimbolo sa isang tunay na kordero ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, maaring sa ating mga kaisipan, marami pong tumatakbo na katanungan. Yung unang katanungan nga, maaring kasama ito sa katanungan na aking babanggitin sa iyo. Unang katanungan, sa pangalan ninyo, maaring magkaroon ng kaligtasan at nasagot na natin. Walang iba kundi sinasabi sa Mateo chapter 1 verse 21 na sa ating Panginoong Hesus lamang tayo nagkakaroon ng kaligtasan. Alam niyo, sa totoo lang, ang kalagayan nating mga tao kung ating pong pag-aaralan ng banal na kasulatan ay ang ating Panginoong Hesus ang siyang umako sa lahat. Ang sabi nga po sa Awit chapter 51 verse 5 and Awit chapter 58 verse 3 and Isaiah chapter 48 verse 8, ang sabi, atin pong isusuma total kasi kung ating babasahin, sabi ko nga, ikay busy na tao, kaya atin pong isusuma total siya. Ang tinutukoy ko dito ay, siya ay ipinanganak sa pagkakasala, walang iba kundi tayong mga tao. Ipinanganak na tayong makasalanan, ipinanganak na tayong walang kapag-apag-asa. Subalit, gaya ng sinasabi, sa 1 John 4:8, ano sabi doon? Ang Diyos ay pag-ibig dahil mahal tayo ng Diyos. Siya ang gumawa ng paraan na ang ating Panginoong Hesus na isang Diyos ay nagkatawang tao upang ikaw at ako ay iligtas. Bakit kailangan niya magkatawang tao? Sapagkat yun ang pamamaraan upang magkaroon ng kaligtasan ang buong sanlibutan at kinakailangan sa sampalataya tayong lahat doon. Mga kadagar at mapatid at maibigan, ito pang pangalawang katanungan. Sabi dito, maaari bang magbago ang tao sa kanyang sarili o sa kanyang kalagayan para makita na siya talaga ay naligtas ayon sa kanyang mabubuting gawa? Hindi po yun sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya kailangan atin pong pag-aaralan. Kung atin pong titingnan po ang aklat po ng Jeremiah chapter 13 verse 23, makapagbabago ba ang yutupe sa kanyang balat o ang leopardo sa kanyang batik? Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na ang bihasang gumawa ng masama. Ayan. Alam, sa totoo lang, kung kaya nang baguhin ng YouTube, alam niyo YouTube, yung maitim na tao, alam niyo po yung leopardo, yung may batik-batik, kung kaya na niyang baguhin ang kanyang katawan, yung personal niya sa paggawa niya sa kanyang sarili, ay pwede ka rin nung makagawa ng mabuti. Pero hindi, malabo. Ibig sabihin, kahit anong gagawin natin na pagsusumikap na gumawa ng mabuti at naniniwala tayo na sa ganitong paraan sa paggawa ko ng mabuti ay dito ako maliligtas, hindi po yan sinasabi sa banal na kasulatan. Kasi ang tanging kaligtasan lamang, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. At ito po ang sabi dito sa pangatlong katanungan. Ano ang kailangan ng tao sa kanyang paghahanap ng kaligtasan? Kung ating pong babasahin ng 2 Timothy chapter 3 verse 15, ito sabi, ang banal na kasulatan ay kailangan basahin. Kung gusto mo ng kaligtasan, magbasa ka ng banal na kasulatan sapagkat ito ang magtuturo sa iyo kung sino nga ba ang magliligtas. Kaya yung aking binabahagi sa inyo, nakabase po yan sa banal na kasulatan. Pangalawa, ang sabi ko rito, ang tumingin sa Diyos. Gusto mo ng kaligtasan, sumintro ka kay Kristo. Sumintro ka sa Diyos. Huwag kang tumingin sa tao sapagkat bukas makalawa, baka yung iyong taong tinitingnan ay bumagsak at wala ka na rin. Yun po. Pangatlo, ito pang sabi, ang maniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano bang Ebanghelyo ni Kristo? Ano bang ginawa ni Kristo sa iyong buhay? Ang iligtas tayo, ang mapako siya sa krus, at ang mabuhis ang kanyang dugo, alang-alang sa iyo at sa akin. At sabi pa dito sa pang-apat, hintayin ang pagbabalik ni Kristo. Ang mga taong nagnanais ng kaligtasan ay kinakailangan mag-antay sa ating Panginoon Hesus. Wala namang ibang babalik eh. Sabi ng iba, si Kristo daw hindi babalik. Hindi po yung totoo. Nakasulat po yan sa banal na kasulatan, which is kung inyo pong pag-aaralan ng mga iba po pong vlog, kung kayo po yung mga baguhan pa, tingnan nyo po sa aking mga ibang mga vlog dyan, may mga vlog po ako dyan, na ipinapakilala ko at sinasabi ko at pinapahayag ng banal na kasulatan na babalik ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi pa nga po dito, ang tanging kaligtasan lamang natin ay walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. At yung tao na nagnanais ng kaligtasan, na naghihintay ng isang pagbabalik ng ating Panginoon Hesus ay meron po siyang proseso na ginagawa sa kanyang buhay.
Ang una, ang magbasa ng salita ng Panginoon. Ang pangalawa ay ang tumingin sa ating Panginoong Diyos. At ang pangatlo, maniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. At ang pang-apat, hintayin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sa panglima, alam kong busy ka, ito na po yung panglimang katanungan na sana naman ay kapartito sa iyong katanungan. At nawa, ay ito'y masagot sa banal na kasulatan. Ito po ang sabi, bibigyan kaya ni Kristo ng kaligtasan ang isang tao na ayaw sumunod sa Kanya? Alam niyo, sa totoo lang, ang tao kasi na tumanggap sa ating Panginoon Hesus ayon sa John 3:16, sumampalataya, yung word na pananampalataya, kinakailangan may pagsunod yan. Hindi yan pwede na wala kang ginagawa sa iyong buhay. Hindi yan pwede na parang iniisip mo na lang, o pakiramdam mo, sumampalataya ako. Yung tinutukoy po dyan na pananampalataya, it talks about also na meron pong ginagawa, meron pong work. Ibig sabihin, may bunga, at ang bunga nito sa pananampalataya mo ay ang pagsunod sa Panginoong Hesus. Kaya kung sinasabi mong ika'y niligtas ni Kristo, subalit hindi ka sumusunod sa Kanyang kautusan, parang magkaiba ang sinasabi sa banal na kasulatan at ang iyong kaisipan o ang iyong pandama o ang iyong pagkaunawa. Tingnan natin ha. Ang sabi po dito sa Hebreo chapter 5 verse 9, at nang siya'y mapaging sakdal ay siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng nagsisitalima sa Kanya. Ayan, kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon Hesus, which is sumampalataya ka na si Kristo ang iyong tagapagligtas, kinakailangan, anong sabi? Tumalima tayo sa sinasabi ng ating Panginoon Hesus. Paano ba tayo tumalima o tatalima sa sinasabi ng ating Panginoon Hesus? Siyempre, basahin mo rin ang banal na kasulatan. At kung anong sinasabi na ating Panginoong Hesus na dapat nating sundin, siya naman nating gagawin. Yun po ang tunay na nakatanggap ng kaligtasan. Alam nyo, ang buhay nating mga Kristiyano, hindi ko sinasabi na huwag tayong gumawa ng mabuti sapagkat hindi nga ito kabilang sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan, tanging ang Panginoong Hesus lang. Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Kasi ito ang bunga ng ating pananampalataya, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. Alam nyo, sa totoo lang mga ka-vlogger at mga kapatid at kaibigan, ang ating mga buhay ay hindi po sa pagpalo-palo sa ating sarili. Hindi po sa pagbibigay ng malalaking halaga dahil naniniwala kang dyan ka maliligtas. Hindi po yung maglulumuhod ka mula doon sa harapan hanggang sa pulpito. Hindi po yung pupunta ka sa mga pare o sa mga pastor at magkukumpisan ka kasi naniniwala kang sa ganung paraan ay pinatawad ka. May malinaw po sa sinasabi sa banal na kasulatan na oras na ikaw ay nagkasala, wala kang ibang lalapitan. Hindi si Maria, hindi si Jose, hindi si Santiago, hindi yung mga propeta, hindi kung sino-sino man yung naniniwala ka na sa ganitong paraan. Pwede silang mamagitan sa atin at patatawarin tayo ng Diyos Ama doon sa langit. Hindi po yung totoo. Malinaw po na sinasabi sa Mateo chapter 1 verse 21 na ang tanging tagapagligtas lang ay ang ating Panginoong Hesus. Manganganak ang isang babae nang itatawag sa kanyang pangalan ay Jesus, sapagkat ang ibig sabihin ng Jesus ay siyang tagapagligtas ng sanlibutan. Napakasimple lang ang kahilingan ng banal na kasulatan. And I hope na sa maikli kong mensaheng ito ay magdulot sa inyo na mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon Hesus. Kasi siya lang ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Maliban sa Kanya, walang makakarating doon sa langit. I hope na sa aking binahagi nito ay magkaroon ka ng isang pag-asa. Pag-asa na kung saan hindi pala natin kayang tabunan ang ating pagkakamali. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili kung hindi tayo lalapit sa isang tunay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa mga oras na ito, maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood. And I hope itong ibahagi. And I hope na sa ganitong paraan magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating pong Panginoon. Muli, ako po ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla at bago po tayo magtatapos, tayo po muna yumuko para po sa ating pong panalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po. Ngayon namin napagtanto na ang bunga ng pagkaligtas ay makita sa aming pamumuhay at gagawa kami ng isang mabubuting bagay maging sa kapwa namin higit sa lahat sa inyo. Hindi ayon sa aming mga gawa kami naligtas. Napagtanto namin ng kaligtasan ay sa aming Panginoong Hesus lang. Kaya siya na lamang ang aming lalapitan at hihingi ng kapatawaran sa Kanya at tatanggapin namin ito ayon sa inyong itinuro sa amin na pananampalataya. Kaya sa pagdilat na aming mga mata, amin pong pinanghawakan na kami ang pinatawad na. Linisin kami at baguhin kami. At ang pinanghawakan na kami ang tinanggap na sa inyong harapan. Dahil ang lahat na ito ay aming hiling, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa aming Panginoon Hesus na siya. Amin pong tagapagligtas. Amen.
Ayan mga vlogger at kapatid at kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Muli ako dito sa vlogger, Brother Joel Padilla. Nalubos po ako nagpupurit, papasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya ng pagkakataon upang tayo makapag-aral ng kanyang salita. So bago po tayo magtatapos, ako'y mag-iwan sa inyo ng isang kasabihan. Ang isang kaligtasan ay nasa sa Panginoong Hesus lamang. Kailangan lang sumampalataya ka na ikaw ay binayaran na doon sa cross. Walang iba kundi ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po! Bye-bye!